Ang totoong dahilan talaga na magiging grounds nila ng reklamo para ideklarang unconstitutional ang 2025 GAA ay ang DepEd, PhilHealth at pagtaas ng budget ng Kongreso at ilang ahensya ng gobyerno. Sinasabi nilang wala sa powers ng Kongreso ang pag-increase ng budget including the unauthorized kunong changes sa budget. Pinapasagot ni Atty. Vic Rodriguez, Representative Ungab at ilang pang petitioners na House Speaker Martin Romualdez, Senate President Chis Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Sino ba nagko-control ng release ng budget? Hindi ba DBM? Halimbawa, nag-reenacted budget, di wag nyo i-release. Just to prove to you and to those clowns in Congress na wala kaming pakialam sa budget ng Office of the Vice President. At tanggap na ni Vice President Inday Sara yun. Huwag tayong lumihis sa malaking usapin. 6.325 trillion pesos na budget for 2025, binubudol tayo. Hindi pa natin mapapanagot yung mga naglalagay ng halaga dyan sa blanco. Bakit? Sapagkat patungo pa lang kami ron. At kami naghahanda ng sulat dyan sa Secretary ng House of Representatives at saka dyan sa Sekretaryo ng Senado na ibigay sa amin yung pangalan ng mga empleyado na bumubuo ng Technical Working Group o Technical Working Staff. Nang sa ganun ay makita natin kung sino talaga ang dapat nating panagutin in violation of Article 170 of the Revised Penal Code, falsification. Ang sabi naman ni Representative Stella Kimbo, chairperson ng House Committee on Appropriations, na mayroong authorization ang technical working staff that filed those blanks matapos mapagkasundoan ang budget at totoo raw na may blanco sa digital copy ng bicameral report. Or at least, yun yung nasa archive. Pero mas may authority raw yung nasa fine print na nilagdaan or at least na nilagdaan ng mga senador at ng Congress people.